Amber POV. Mabilis ang mga kilos ni Amber. Sunod-sunod diyang ikinakarga ang mga personal na gamit niya sa overnight bag niya. Sinisiguro niya na ni isa, wala siyang maiiwan sa mga gamit niya sa impyernong bahay na iyon. Tapos na siya sa pagiging mabuti at maunawaing asawa. Kung ayaw na sa kanya ni Sebastian, aalis na lang siya at nagpapatuloy sa kanyang buhay. Sa totoo lang, dapat matagal na yung ginawa. Naniwala ko na sa pamamagitan ng pagtitiis ko sa piling ng kanyang asawa, sa kabila na magaspang na turing nito sa kanya, magagawa niyang ayusin ang gusot sa pagitan nila. She thought that throwing herself away completely would have done the job. Pero mali talaga siya. Sobrang mali. Sebastian has moved on with Hannah. Napahikbi si Amber, kasabay ng isang luhang pumatak. Masakit ang mata niya kakaiyak, subalit ayaw tumigil ng kanyang luha. Napakasakit ng kanyang puso na kung darating ang katapusan sa kanyang pintuan, malugod niya tong tatanggapin. Bahala na ang kasunod. But that's not how pain works. Pinagbumultuhan ka nito. Sinisira ka nito hanggang sa iko'y maging walang halaga. Sa nanlalabong tingin, ay muli niyang itinuloy ang pag-iimpake. Kailangan niyang makaalis dito sa lalong madaling panahon. Ayaw na niyang makita pa si Sebastian. Ayaw na niyang makita pa si Hannah. Kahit mapunta ang mga to sa impyerno, wala siyang pakaalam. Tapos na siya. At ano man ang hinaharap para sa kanya, kailangan na lang niyang harapin to, tulad ng dati niyang ginagawa na mag-isa. Lalabas na sana si Amber sa kanyang aparador, bitbit ang kanyang bag na puno ng kanyang mga personal na gamit, na makarinig siya ng katok sa pinto. Agad siyang natigilan. Ilang segundo rin ang inabot niya para pakalmahin ang galit na bumabalot sa kanya bago siya tumahimik. Sino yan? Aniya. Dumating ng abogado yung lady? Balita ni Estelita. Hindi niya na to binuksan ng pinto. Kalahating oras lang ang nakalipas, tinawagan niya sa Attorney Smith, ang abogado ni Lola Imelda. Naghanda siya ng ilang mahalagang dokumento. Kailangan niya mga yun upang makatiyak na pagkatapos ng kanyang pag-alis, mapapabilang na lang ang mga Smith sa bangungot na kanyang nakaraan. Tell him to wait. I will be out in a while. Nang marinig ni Amber ang papalayong yabag ni Estelita, muli niyang itinuloy ang pag-iimpake. Muli siyang natigilan nang makita ang box na naglalaman ng red envelopes na natanggap niya sa nakalipas na mga taon. Iyon ang ipinadala niya kay Marco sa kanyang bahay. Mabuti na lang na iuwi niya yun. Kung hindi, baka nadamay din yun sa sunog sa pastel. Hindi pa rin niya alam kung paano ang gagawin sa mga yon o sa hindi kilalang nagpadala sa kanya ng mga sulat na iyon. Pero alam niya, masyadong personal ang mga sulat, kaya hindi niya to maiiwan dito. Mabilis niyang isinuksok sa kanyang overnight bag ang box, kasamang iba pang mga damit niya. Hanggang sa ilang sandali pa, tuloy nang napuno ang bag niya. Iniwan niya ang lahat ng ibinigay sa kanya ni Sebastian at Ma'am Divina. Hindi na niya kailangan ng mga magagarang bagay na yon. Kinuha lang ni Amber ang tunay na gamit niya. Kinuha niyang kanyang mga bag at tumayo sa gitna ng silid. Isang pag-alo ng sugat ang bumalot muli sa kanya. Saksi ang silid na yun sa lahat ng paghihirap niya sa nakalipas na ilang linggo. Mariin siyang napapikit at bumulong sa hangin na sana patawarin siya ni Grandma Imelda dahil hindi na niya matutupad pang kanyang pangako. Muli niyang sinulyapan ng silid bago lumabas doon at nagsimulang maglakad patungo sa library. Taliwas sa kalituhang nararamdaman ni Amber sa mga nakalipas na linggo. Malinaw na malinaw sa kanya ang dapat niyang gawin ngayon at wala na maaari pa makapagpabago sa kanyang isip. Nang tumapat siya sa pinto ng library, pinagbuksan siya ni Estelita na nakaabang sa labas niyon. Bahagyang nanginig ang mga tuhod niya nang humakbang siya papasok. Subalit mabilis din niyang pinatatag ang sarili. Kung ito nang huli niyang pagkilos kasama mga Smith, dapat niyang gawin to ng tama. Amber, are you okay? Agad siyang sinalubong ni Ma'am Divina. Please, don't jump into conclusions. Sigurado ako may paliwanag si Sebastian. Tarantang paliwanag ng ginang at nilingon pa si Fernan na prenteng nakaupo sa single-seater chair na naroon.
Sumalyap si Fernan sa kanya. Walang emosyon ang titig nito na parang nababagot na narito to. Ilang sandali pa, muling bumakas ang pinto at bumungad roon si Sebastian. Amber? Marahang tawag nito sa kanya, subalit hindi na siya sumagot pa. Agad siyang naglakad palapit kay Attorney Karaig sa oakwood table, kung saan nakalatag ang mga dokumentong hinihingi niya rito. Ito ba ang lahat ng hiniling ko? Tanong niya sa abogado. Tumango ito. Yes, maaari mong suruin to kung gusto mo. No. Mabilis niyang putol dito. Kung ginawa mong sinabi ko, pipirmahan ko na lang ang mga papeles. Gusto ko matapos na to sa lalo madaling panahon. Binigyan siya ng lawyer ng nakakaalam na tingin at binaligtad ang unang dokumento sa huling pahina. Just put your sign here and that will do it. Anang abogado bago iniabot sa kanya ang ballpen. Ano yan? Anong pipirmahan niya, George? Ani Fernan at lumayo na sa upuan nito. Parang nag-aalala at galito at the same time. Subalit hindi siya nagpasindak sa lalaki. Itinuloy niya ang pagpirma sa dokumento. Pagkatapos niyang pirmahan ng unang dokumento, mabilis siyang tinulungan ng abogado sa pagpirma sa susunod. Her hand was shaking the whole time. Pakiramdam niya kasi, naririnig niya ang paghikbi ng kanyang puso. Subalit iyon na talagang hangganan niya. Masyado na siyang maraming naibigay. Masyado na maraming kinuha si Sebastian sa kanya. At yun lang alam niyang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili. After one agonizing minute, she's done signing the papers. Doon niya hinarap ang mag-anak na Smith. Lahat sila hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Nagtakang lumapit si Sebastian sa kanya. Sumalit mabilis siyang umatras palayo rito. Ibinalik ni Amber ang tingin kina Fernan at Ma'am Divina. Pinirmahan ko ng disclaim papers para sa lahat ng pinamana sa akin ni Lola Imelda. Dahil hindi lahat na mahihirap, nasisilaw sa pera. Sana matulungan ka matulog sa gabi, Ginoong Fernan. Aniya rito, na natiling walang emosyon ang mukha nito. Isa pa, pinirmahan ko ng divorce papers namin para sa amin ni Sebastian. Totoo, nagkaroon ako ng contract marriage sa anak mo. At ngayon tatapusin ko na. Nang marinig niyang bumuntong hininga ang ginang, doon niya rin nilingon si Sebastian na nakatayo, ilang hakbang lang ang layo sa kanya. Ang maganda nitong kulay abong mata ay matamang nakatingin sa kanya. Biglang nanikip ang puso niya sa isiping yon nang huling pagkakataon na magkakaharap sila ng ganoon. Wala akong gusto. Bigyan mo lang ako ng kalayaan. Pirmahan mo lang ang mga papers at ibalik sa akin ang aking buhay. Amber, hayaan mo ako magpaliwanag. Aalis ako ngayon. At umaasa akong hindi na kita makikita. Kailanman, Mr. Sebastian Smith. Mariing sabi niya, bago naglakad palabas ng silid. Umaasang maliit na bahagi ng kanyang puso na pipigilan siya ni Sebastian na umalis. Pero hindi nito ginawa at yun ang lalong nagpadurog sa kanya. Paglabas niya ng pinto, agad siyang niyakap ni Estelita. Umiiyak to habang hinahatid siya sa labas ng mansyon. Young lady, ang tagapagbana. Mangiyak-iyak nitong sabi bago marahang hinaplos ang tiyan niya. Gulat siyang napatitig dito. Sinabi sa akin ni Doña Imelda na kahit wala na siya, ako bahala sa inyo. Doon na siya muling napahagulhol. Siya na ang kusang yumakap sa matanda. Kung iba lang sanang nangyari, mananatili sana siya. Hihintay pa sana niya si Sebastian. She-wolf. Hindi. Nagawa na niyang lahat. It's the end of the road for her and Sebastian. At ngayon kailangan niyang lumayo kasamang maliliit na pagmamahal sa sarili na iniwan niya. Thank you for everything, Estelita. Aniya rito, bago binitawan ang matandang katulong. Young lady, hayaan mo man lang na ihatid ka ni Timothy kung saan mo gustong pumunta. Mabilis na alok ng matanda nang humakbang na siya palayo rito. No, hindi na yun bahagi ng pamilya. Ani Richard na biglang sumulpot sa likuran nila. But master, ayos lang ako, Estelita. Putol niya sa katulong bago bumulong. We are going to be fine. Sabi niya sa matanda bago itong initian. Ilang saglit pa,
Naglalakad na si Amber palayo sa mansyon, ang lugar ng kanyang pag-asa, mga nasirang pangarap at mga nasira na pangako. Bawat hakbang niya palayo ng mansyon, pakiramdam niya paulit-ulit na dinudurog ang kanyang pagkatao. Sabi nila, may biyaya sa pagkatalo at aral sa bawat kabiguan. Ngayon ay dapat niyang abangan yon at muling itayo ang kanyang buhay mula rito, kasamang kanyang anak. Nang makalabas si Amber ng property ng mga Smith, itinuloy niya ang paglalakad hanggang sa marating niyang isang maliit na convenience store sa malapit. Subalit hindi pa siya nagtatagal doon nang biglang sumiklot ang sakit sa kanyang sinapupunan. Nang tumindi yon, napasapo na siya sa kanyang tiyan at napaluhod. Agad naman siyang nilapitan ng isang babae na nakita niyang lumabas mula sa convenience store sa malapit. She heard her calling 911 pero hindi maintindihan ng utak niya ang sinabi niya. Siya ang nahirapan sa pagitan ng pagsisigaw at pagdarasal. Ilang sandali pa, dumating na ang ambulansya at dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Sa oras na iyon, umiiyak si Amber nang histeryoso dahil sa pagdurugo. Nakiusap siya sa mga doktor na iligtas ang kanyang sanggol. Ngunit sa halip na bigyan siya nito ng pampakalma, paggising ni Amber una niyang nabungaran ang mukha ng babaeng doktor na tumingin sa kanya sa ER. My baby, she asked, tears brimming in her eyes. Marahang hinawakan ng doktor ang kamay niya at sinabing, I'm so sorry. Hindi namin nailigtas ang baby mo. Tulala si Amber habang tinatanaw niya ang kadiliman ng gabi sa may bintana. Nasa ospital pa rin siya at naka-confine. Mahigit isang araw na siya dito, ngunit sinabi ng mga doktor na kailangan niya pang manatili ng ilang araw para sa observation. Isa pa, kailangan daw niya magpalakas. Malakas sa pandinig niya ang mabibilis na mga yabag sa labas ng kanyang kwarto. Ang may hinang pag-uusap ng mga konsino, pati ang pagtitiktak ng orasan sa dingding, naririnig din niya. Maingay ang paligid, subalit tila wala siyang naririnig. Nalulunod kasi siya. Nalulunod sa mga kaganapan ng nakaraang araw na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang nasaksihan niyang paglabas ni Hannah sa kwarto ni Sebastian na halos walang saplot. Ang mabilis niyang pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ang pagpirma niya sa disclaim at divorce papers nila ni Sebastian. Ang pamamaalam kay Estelita. Ang paglalakad sa mahabang daan palabas ng mansyon. At ang sakit na nararanasan ng kanyang katawan habang unti-unting nawawalan ng buhay ang kanyang anak. Wala sa sarili niyang pinanood ang mga bituin sa langit. Sinasabi sa kanya noon ng kanyang ina na ang kanilang mga mahal sa buhay na lumisan ay nag-iisang bituin isang gabay na liwanag para sa kanila. At ngayon iniisip niya kung ang kanyang sanggol ay naging isang bituin na masyado nagniningning para sa kanya. Humihikbi si Amber habang ang alo ng sakit ay nagtulak sa kanya muli sa hukay na walang katapusang kalungkutan. Isang bagay lang ang kailangan niyang gawin at yun ay ang panatilihing ligtas ang kanyang sanggol anuman na mangyari. Subalit maski yun, hindi rin niya nagawa. She lost her baby. Gaya rin ng maraming mga bagay na naiwala niya mula nung makilala niya si Sebastian. At ngayon kailangan niya mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay habang dala-dala sa kanyang puso ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak. Ang kanyang sanggol na mahal niya, ngunit hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Napayuko si Amber at humahagulhol. Halos buong araw na siyang ganon, umiiyak, matutulog ng saglit, subalit pagising niya iiyak pa rin. At siguro kahit maubos ang mga luha niya, hindi pa rin maibsan ang sakit na nararamdaman niya sa mga oras na yon. Ang lahat ay dahil hinayaan niyang kanyang sarili na umibig sa kanyang estranghero na asawa. Kung kaya lang niyang bumalik sa nakaraan, madiin niyang tatanggihan ang trabahong ibinigay sa kanya ni Bianca. At sisiguraduhin niya ni kailanman, hindi magkukurus ang landas nila ni Sebastian. Ang pinakamaling pagkakamaling nagawa niya sa buong buhay niya. Medyo malamig ngayong gabi, hindi ba? Untag sa kanya ng isang boses mula sa kung saan. Lumingon si Amber sa pintuan na kanyang silid at nakita ang isang matandang lalaki. Nakaupo to sa wheelchair at nakangiti sa kanya. Ngumuso siya at mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Yes, indeed. Sagot niya.
Pinagulong nito ang wheelchair nito papasok sa kwarto niya, palapit sa mismong kama niya. Nakaramdam siya ng kaunting kilabot noong una. Dahil una, hindi niya kilala ang matanda at masyado na siya maraming napanood na documentaries tungkol sa mga serial killers na pag-alagala sa US. At pangalawa, pakiramdam niya ay sinisira ang kanyang privacy dahil sa pagpasok nito sa hospital room niya. Please, huwag ka matakot sa akin. Ako ang pasyente sa kadabing kwarto at sinabi sa akin ni Fleur de Liza ang tungkol sa'yo. Paliwanag nito. Fleur de Liza? The nurse? Takang tanong niya. Ang tinutukoy nito ang nurse na Filipina na isa sa mga tumulong sa kanya kahapon. Ito rin ang umaasikaso sa kanya hanggang ngayon. Mabilis na tumango ang matanda. You see? Tinanong ko siya tungkol sa'yo dahil narinig kong umiiyak ka buong magdamag kagabi. Natigilan to sandali bago, I'm so sorry for your loss. Alam kong yung kalungkutan. Nawalan din ako ng asawa at nag-iisang anak na lalaki sa isang aksidente. Mahigit 1 dekada nang nakalipas. Hindi sumagot si Amber at muling nagpigil ng luha. I'm John Thompson. Pagkilala ng matanda sa sarili nito. Amber Gonzaga. Aniya rito. She purposefully didn't use her first name when the hospital staff asked. Hindi rin niya ginamit ang Smith dahil isinumpa na niyang apelyidong yon mula kahapon. At ang pinakamaliit na bagay na gusto niya kahapon ay humingi ng tulong sa mismo mga taong nagdulot sa kanya ng labis sa sakit. Mas gugusto niyang mawala kaysa makita muli si Sebastian, ang mismong taong nagpahirap sa kanya. Nice to meet you, Amber. Untag na matanda sa kanya maya-maya. Saglit siyang pinagmasdan bago itinuloy ang pagsasalita. Hindi ko alam kung gusto mo marinig to, pero sasabihin ko pa rin. Bata ka pa at puno ng pangarap. Ito'y isang yugto lamang, at anuman ang nawala sa'yo, tiyak na mapapalitan din yan. Inangat na matanda ang tingin sa langit at saglit na tumingin dito. Kung naghahanap to ng sagot sa langit o namamanghalang to sa mga bituin, hindi niya alam. Gaya na rin lang nang hindi rin siya sigurado kung dapat ba niyang paniwalaan ang sinasabi nito. Ngunit ang paraan ng pagtingin na matanda sa kalangitan ay may kung ano sa kanyang puso. Isang bagay na hindi niya mapangalanan kahit nasubukan niya. You see, Amber, may cancer ako at ilang buwan na lang itatagal ko para mabuhay. Anito, bago bumaling sa kanya. Marami akong nagawang kasalanan sa buhay ko. At ngayon gusto ko lang gamitin ang mga huling araw ko sa mundo na may ginagawang tama. Muling ngumiti ang matanda. Sa tingin ko, ay kailangan mong magkaroon ng bagong simula. Kaya sabihin mo sa akin, Amber, paano kita matutulungan? Divina POV. Pinagmamasdan ni Divina si Fernan na pabalik-balik ng lakad sa loob ng library. Ang kanyang asawa ay nasa telepono sa buong araw tulad ng kahapon. Inalerto pa nga nilang lahat ng kanilang koneksyon para tulungan silang hanapin si Amber. Ngunit kahit na may pera at impluwensya ang kanilang pamilya, hindi pa rin nila to mahanap. Salamat. I appreciate your help. Tawagan mo lang ako kung meron na. Anito sa kausap sa telepono. Naglakad to palapit sa mesa at ibinaba ang baso ng premium drink sa tabi niya. Ano? Ano sabi ng pulis? Nag-aalalang tanong niya. Wala pa rin silang nahanap. Sagot ni Fernan na may bahagyang inis na boses. Malinaw na hindi ginagawa ng opisyal na yun ang kanyang trabaho. Find someone else who can give us something, anything. Your daughter-in-law is out there, still missing. Ex-daughter-in-law. Putol ni Richard. Ang babaeng yun mismo pumirma sa mga papeles, di ba? Kapag bumalik ng pesimong anak, kung saan man to nagpunta, pipirmahan din ni Sebastian ang mga divorce paper. At kapag nangyari yon, legal na hindi na siya bahagi ng pamilya at isa na lamang sa mga pagkakamaling nagawa ng anak mo. Hindi makapaniwalang napatitig siya sa asawa. Agad na bumalot sa kanya ang galit. She cannot believe her ears that her husband of many years has become that, heartless. But then again,
You are enjoying this, di ba, Fernan? Deklara niya sa nanginginig ngunit determinadong boses. Ngumisi ang kanyang asawa at nagsalubong ang mga kilay. Kinuyom ni Divina ang kanyang mga kamao nang mamulat siya sa realisasyon. Ikaw ang nagplano ng lahat ng to, di ba? Pagbibintang niya. Her husband laughed sarcastically. What? Anong pinagsasabi mo? Sabihin mo lang sa akin ng totoo. Lumalakas ang boses niya sa apat na sulok ng library. Baka sa mukha ng asawa ang gulat. Ito ang unang pagkakataon sa mga dekada na nakausap niya to ng ganoon. Siya ay palaging isang maamo at masunuring asawa. Naging ganon siya noong pumanaw si Logan. Naisip niya na kung magiging masunurin at mapagmalasakit siyang asawa, muling babalik sa kanya ang Fernan na minahal niya, na malapit na maghilom ang sakit sa pagpanaw ng isa nilang anak at patuloy sila magiging masayang pamilya kasama si Sebastian. Ngunit ang mga taon ng pananahimik ay nagpalakas lamang kay Fernan sa lahat ng maling paraan. Sabihin mo sa akin ng totoo. Ikaw bang may pakanan ng nangyari kahapon? Iyong idea na dahil dito si Hannah. Idea mo na kunin to bilang bahagi ng Gold Hotel. At ikaw ang naging napaka-vocal ng inyong intensyon na ipakasal ang anak natin sa anak na kaibigan mo. Ngayon, sabihin mo sa akin ng totoo, Fernan. Ginagawa mo ba to o hindi? Naghihisteryosong tanong niya. Tinitigan siya ni Fernan bago tumuling ibinaba ang baso ng alak sa tabi niya. Pagkatapos, tiningnan siya nito sa mata at sinabing, Hindi. Anito, hindi na siya umimik. Padabog lang siyang lumabas ng kwarto. Nangingibabaw sa kanya ang galit. Hahanapin niya si Amber and she will look for her son. Siya mismo ang maghahanap ng katotohanan. For she had been missing for many years and now she has been found. At ipinangako niya sa kanyang sarili, hindi na siya mawawala sa anino ni Fernan.